realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon, may kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, conclusion? disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro. Yung metro. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin niyo, 1,130 plus days na lang? Ano po ang nararamdaman niyo pagka gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, Totoo rin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. Which is okay na magkaroon ng checks and balances.
Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Oo. Pasensya na uli kayo. Tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball, papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo. Nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? O nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan. Meron mga taong kailangan palitan. Ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa
sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Papaksilid na ospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin, yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na eh. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Kaya sinabi mo. Opo, hindi Ginagawa na namin yun. Pero patuloy, kung titignan talaga, Mr. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ang pila. Ako meron pa po akong isang naisip, baka lang pwede nyo i-consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman na kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan? Para diretso na po ang tao. Para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun na nga, di kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, e-gov app na gano'n. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Oo nga.
Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong Babae. estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito, ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo na yan. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat nandid yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car deterrent na rin sa krimen Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, yun nga, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na kung ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan. So, asahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis, hindi puro big time. Kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta't may suspetsya, o may hinala, o may sumbong, basta't huhuli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, doon kami lumalayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi naman dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, tinitira yung namin titigil yung mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba,
Anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nirerespeto? I want to be respected, but maybe fear is better. Considering our current situation, ano ba? Yeah. Kaya ako po tinanong yun, kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half, ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan eh. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, Opo. ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao. Tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin. Basta't gawin na ninyo. Actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore. Just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yung pong isang aspeto ngayon na kahit papano ay gumagaan-gaan ang buhay ng tao, yung sa sektor po ng transportasyon. Yung po, diretso yun. Araw-araw, nagko-commute ang mga tao. Ang MRT, LRT, ang dami pong sumasakay dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit papano, umikli na ang pila. Kasi pinupuntahan niya, nakita niya, yung mga hindi na kailangan doon, yung pinagpipilahan, mga security check, mga kung ano-ano, wala nang hindi na kasama sa pagsakay. Nung report nga niya sa akin, sabi niya, sa lahat, marami na ako nasakyan ng mga tren sa buong mundo. Ngayon lang ako nakakita, may security check, may bomb check, may inspection ng bag, kung ano-ano. Tinanggal niya lahat. O di, nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Ngayon, nabawasan na yung pila. Mas maganda yung ayos na sa patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Pero yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman. Yung RF code, may ID, may clearance, na kung ano-ano, bago sila makalabas. Dapat, di ba, yun yung blue lane, di ba? Dapat, OFW ka, sige na, stamp, sige na. Di ba?
Dapat ganun eh. So dahan-dahan mapupuntahan din natin yun. Ginagawa namin ginagawa kaming pagpalit sa Bureau of Immigration pati. Yung tinatawag na e-gate. Opo. Oh, so dadamihan natin yung e-gate. Mabilis na yan para hindi na... yun ang pinag-usapan ko, yung maliliit na Opo. para siguro, kung nasa, ka, inaintindi mo lahat ng iba't ibang sistema, maliit na bagay lang. Pero hindi eh. Nararamdaman ng tao yun. At yun ang hinahanap nila eh. So, ibigay natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan. Wala na yan.